Okay, for today's message, sinita maglangan, maghisguta, kabahin, aning topiko nga naguluhan is spiritual readiness. Usama sa testimony sa akong manghod kaganiha, katong paglabay niya, ihangyo yung taon sa Ginoo, ayaw sa Lord. So, dili pa siya andam nga mamatay. Pero ang tinuod mo isuon, kinahanglan mag-andam kita sa tanang panahon. Because ang kamatayon, moabot siya sa ato ang kinabuhi, nga wala gina siya kabalo. Ay wala pa kabalo kung kanus akang mamatay. Ginan kas Ginoo kanus akang baon. Wow, gayahay mo. Mamatay na kaon ng gabi eh. Di ba ko nagbimutan na sugod ka ng braso, kayo niya. Ayusan yung taong Lord. Okay. So, espirituhanon nga pagpangandam sa tuang kinabuhi, tungod kay wala man kita nasayod kung kanus agayod mo balik ang atuang manluluwas. Ngunit ato ibutang kaninay sa atuang mga panguhuna-huna kay ang mga kalamidad nga naitabo karon sa kalibutan, sama ng lino, gubat, kagutom, di ba? Nagkalain-lain maging ang trahedya na itabo karon sa mga nagkalain-lain na nasod kung updated mo sa social media, di ba? Makita niyo nagkalain-lain ng mga dilugyo, mga pagitabo karon sa nagkalain kalibutan, nagkalain lugar sa kalibutan, usa lamang kana katimailahan mga signs that our Savior, ang pag-abot or ang pagbalik sa ato ang manluluwas, nagkadukol na. Mutuo mo? Okay, Bible prophecies are fulfilling. Mo na ang mga Kristohanon, kung nakita nyo ngayon, nagigubat ato, nagilinog ato, dili na tamalisan, kay aware naman ta. Kabalo na magita nga mahitabong ginasya. Walay bisan unsang puwersa or teknolohiya sa kalibutan ang kayang tugnan ang mga kalamidad na ipanagna ng daan sa Biblia. O napagalifangen, panagna ka sa Bible, na maabot dun ang panahon na dunay dakong kahulaw nga, maabot sa kalibutan, andam na ba mo? Wala, you know, sa famine, kagutom. Grabe nga kagutom, atong COVID, nangarapon na gani ang mga tao. Namuot yung itong COVID sa una, pag-ablib, sirado bitaw to, may nag-open o kadyot kaya na maligya. Ang mga tao, marag mga buang, nagilayog na halos atong nature spring ba. Kaya gusto nilang kuhaog tanan, nangarapon ang mga tao. Maunay mga kinabuhi nga, walig Ginoo. Kaya bisan pag magdeklara o kagutom, bitaw ang kalibutan kung wala kay rapture, chill ragid ng mga anak sa Ginoo. Kabalo mga ano, dili ka pasagdan sa Diyos. Totoo mo, anak? Dili ka pasagdan sa Ginoo. O dili mahitabo nga pasagdan or mapasagdan ang mga anak sa Diyos. Maigo siguro ta, pero dili gina siya totally makadaot sa iyang mga anak. Kaya pugnan pa man sa Ginoo karon. Panalitan ugma na may tabong linog din sa orketa, ay min sa Misamis Occidental. Delikado ba yung taglimugon? Kaya palibutan ba yung mga tubig? Kabalo ba mo, anak? Isang pitik lang, anak. Sus, kadang sa balindang, ambot na lang, ma-wipe out, ditas mapa. Boro na inyong batayan, isang linog na tabi sa misopa na. Pero anong dili magginitungkot sa Ginoo? Kay dunay daghang mga matarong. Amen. So kung maglunok, di na sa Ginoo kung saan ka niya pagluwas. Rest assured kang kita, anak, mo nang peaceful kaayo ang mga anak sa Dios panahon sa mga kalamidad. Kay kabalo ka sa imong kaugalingon nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Matod pa ni Boyd Bailey, ingon siya ongoing spiritual preparation precedes protection from the enemy's schemes. So ongoing spiritual preparation, meaning to say, kinahanglan nga nagpadayon ba? Kamakanunayon. Dili ka muhunong. Nakita kay usay kay mangandam ta karon, ora bag pista. Mangandam ta karon kay pista. Pag wala kay pista, di ba dili na ta mangandam. Tinoo dili. Mga example lang ba? So matod pa ni Boyd Bailey, ongoing spiritual nga preparation precedes protection from the enemy's schemes. So dili na ba ka mahadlo kung unsa man ka ang buhaton sa kaaway nga dili makita tungod kay naandam na ang imuhang kaugalingon. Amen. Ang pagpangandam igsuon importante kaayo. Hello. Amen. Ang mga kanseron, pag ingon na sila sa doktor, you only have 1 month to live. Kabalo mo si buhaton na nila. Ilahang buhaton ang mga butang nga wala pag nila nahimo. Last month naman, di ba? Mo na ilang i-enjoy na nila ilang life for the last moment of their lives. Di ba? Inaanak, kana nangandam lang kaana sa physical lang man ang mga kamatayon, di ba? Sa
Sa pisikal ra na siya, kani atong lawas, dili man ni angay kawilihan nga mamatay, kay mobalik man gid sa unod din atong lawas. Ang dapat yun atong tagaan o pagtagad, ang ato ang espirituhanon nga preparasyon. Kay kani ato mga kalag, mo ni siya mo atubang sa eternidad. Hello there, naminaw mo? Mo ni siya hukman. Mo ni siya mga tubang sa hukom, ang imong kalag, dili ang imong lawas. Yang lawas biya kayo magitagaan pagtagad sa mga tao karon. Mo'y giayo pagkaon, mo'y gialahasan, giniapan, girituki, di ba sa mga lawas kung saan yung hunahunaan sa mga tao karon. Nagisinaw lang ninyo lang, gipula murag mga kamatis nga nahinog kay sa panaplak ninyo mga naong, di mainitan so di chorizo nga bagong naluto. No? Kaya ba rin mo nila ipangludlud sa naong kay ma-expose gawin sa init ninyo kamatis hinog. Lalo kay nagtamo kaya puta nga magwapa tagamay. Wala mo kabalo nga kani mga anak sa Dios bisag lagom na himaya gwapo gwapa na. Kabalo ba mo walay makakumpara sa himaya sa mga chinchanso mga maksipil sa kalibutan kung sa pa nagipanglud-lud niyo yung mga dagway. Dili oy, bisan pag wala kay apply, musanag ginang imong dagway. Kaya mo rin mga himaya man magpatong-patong na ilang pagbutang sa ilang mga nawang. Iyawat na mapansin gamay. No. Hello. Di mo ba yan na? Tanawa yung tapat, original nagnaw. Praise God. Hallelujah. Muna ina siya, pangandam yun isoon. Pangandam yun isoon. So today, unsay atong buhaton, we will discuss 3. From the parable of the 10 virgins na mabasa nato sa Matthew 25, 1 to 13. Dunay tulo diri ka spiritual preparation nga atong i-aplika sa ato ang mga kinabuhi. Aron dili tama lipatan. Dili ta malipat. Dili ta malipat sa litag sa kaaway. Okay, atong basahon sa Matthew 25, 1 to 13. This is all about the parable of the 10 virgins. Okay. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids. Sa uban nga translation, 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps, but the other 5 were wise enough to take along extra oil. When the bridegroom was delayed, okay, when the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, they were roused by the shout, "Look, the bridegroom is coming! Come out and meet him!" In verse 7, all the bridesmaids got up and prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the others, "Please, give us some of your oil because our lamps are going out." But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to a shop and buy some of yourselves." But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. In verse 11, later when the other 5 bridesmaids returned, kani mga buang-buang sa ilang pagpamalik, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back. Ayos sa amin. But he called back, "Believe me, I don't know you." In verse 30, so you too must keep watch. Ingon si Jesus, kasi Jesus may gayon na ni. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. So spiritual readiness number 1, aron dili ka mabilin sa pagbalik sa atong Ginoo, kinahanglan magmabinantayon sa tanang panahon. Inay matapan, magmabinantayon. Magmabinantayon sa tanang panahon. Bantayi ang imong lana nga dili siya mamala. Kaya ang 5 ka buang-buang nagisgutan diri may suon, ang nakadaot nila ani kay nagkumpiyansa sila. Take note ha, ang napulo ka birhen naa sila'y oil, sila tanan. Pero ang 5 lang ang walay extra oil. Ang 5 naa, ang 5 wala. So kani 5 ka buang-buang, wala sila nagdala og extra
oil na wala sila babang expect na madugay pa ang pagbalik sa Ginoo. Paminaw mo sa Bible land sa unang panahon, ang oil diay is vitally important for daily survival and religious life. Kabalo mo nga no. Kaya ang oil mo igsuon, gamito nila ni sa pagkaon, sa ilang suga, sa medicine, and even for anointing. Muna kung familiar mo sa Old Testament, every time na i-anoint na mga judges, i-anoint na prophet, i-anoint na kings and priests, mogamit na sila of oil. Hoy, ganito na. As a symbol, kaya ang oil ng God, it symbolizes the presence of the Holy Spirit. Muna kung di yung kakabantay mo itong account na gi-anoint si David ni Prophet Samuel, and the moment that he was anointed, nag-ingon ang Biblia, nikunsad kang David ang balaan niya, Espiritu Santo. So mauna ang simbolika sa oil sa unang panahon, and it is very important para kanila. Muna sa una, bisan unsa ka pupri sa balay, unsa ka simple sa balay, paggabi na magsiga din na siya overnight. Sa una, sa ilahan pa sa ancient times. Kaya ang kanang kong balay, ganun pasigaan din na nila hangtod buntag for the sake of the travelers. Kaya sa ilang panahon, kaya dili man pare sa atong panahon, yan na naman mga sakyanan o truck. Sa una, mag-travel na sila by foot. Dayon magsakay donkey or magsakay na sila mga kabayo. And every time ba magabinaan ng mga travelers, mulingi na sila balay na pwede nilang kapasilungan. Para ba sa naitabo ni Joseph o ni Mary? Diba? Nakisilong raman to sila. Then kay kaanak mo na si Maria, di wala magilugar sa balay, mo dito siya sa pasungan na kaanak. Then pag ang travelers makakita ang balay, then wala sila nakita ang kahayag, ang symbolize anak nila sa unang panahon, there is an extreme poverty. Hello? Anak sa una. So, vital kaayo ang oil sa unang panahon sa Bible land. And it is also symbolizes the presence of the Holy Spirit in our life. So, mauni ang wala sa 5 ka mga buang-buang. Ang napulok ka birhen, paminaw mo maayo, ang napulok ka birhen na gisgutanti niya para mo, nag-represent niya sa tanan nga mga Kristohanon. Katong 5 ka maalamon, mauto ang mga Kristohanon na naglakaw sa higpit niya kabubuton sa Espiritu Santo. Aban ang 5 ka mga buang-buang, nanaw-nahutan sila. Kay mauni po ang mga Kristohanon na dili mo submitar sa balaan nga Espiritu. Nakita ninyo? Mana? The 5 were wise and the 5 were foolish. So tanawon nimo ang imong kaugalingon karon, asa ka nabilong ani nga mga birhen. Naa ba ka sa mga maalamon o naa ka sa mga buang-buang nga mga birhen? Mga Kristohanon ba nga nangalagad lang si Ginoo, but they are not willing to surrender and to submit to the Holy Spirit. And the reason, paminawa, nga naman na ay extra oil ang mga maalamon. Kaya ang mga sugo, ang mga gusto sa Espiritu Santo, sundon ang guna nila. Namina mo? Musunod ka ba? Mo man ay makainon. I-refill ka sa Holy Spirit every time na siya ipabuhat sa imo, ha? Mo bitaw magwali ka, mag-evangelize ka, magbasa ka sa Bible, mag-ampo ka, kay mo man ipamaagi aron ang imong idibol, ang imong lana dili mamala. Unya karon, sige, saan ang pagkapuno sa imong lamparahan nga di man gikaganahan mo basa og Bible, di man gani ka hinimbahon, di ka mo apil og fellowship, namina mo, di gani ka kawali ang kauban nimong trabaho. Hello, ikaw ra di maka-attest sa imong kaugalingon karon. Unsa may imong gibuhat? Nabilong ka ba sa mga buang-buang o sa malamon? Naaba ka gibuhat nga na-refill ang imong lana sa imong kinabuhi? Are you submitting to the Holy Spirit? Amen. Ikaw rin makapagagyan na. Are you submitting to Him? Are you walking in complete obedience? Then walking in the flesh and walking in the Spirit man eh. Muni ka kapuno sa lana o kinahanglan ka ning lana ha? Dili mamala hangtod pagbalik sa atong pamanhunan. Amen. Makaplagan kang gadilaab. Kung saan pagdilaab nimo, wala naman di kailana. Kung bantayan ninyo ni, basing maning bahay lang ka, unyawa na di kailana. Tanawa di mo tapat tutuki. Lanahan na or nagbala na. Oh? Napakailana di Brad. Di ba?
Wala, galanay na ko nung sa kahin. Oh, namala na. Bantayan ninyo niya. Pamamala na raban ni atong lana, mo na nga time nga you are emotionally, physically, spiritually exhausted na nakaayo. Dali na ka magamay na baka bikil. Ano na wali mga lana? Saan ka imong sukol nga wala na magigaya mo? Diba? Ang nakahadlok pag-inani, kanina nagabot sa atong Ginoo, nakaimong ka o nabilog ka sa mga maalamon. Unya may lumitaw ka nga, Ginoo, tiksin ba ang layawan sa una din, tanaon kas Ginoo kung kailan mo. Impas na kita. Diba? Mana mabantay kay basig ingon kas ginopahawa diha kay wa ko makakita kanimo mao ni pinakahadlok nga perti na tong panimbawa dagan na kay tang sandal nga nahurot pares nako pila ng sandal na maihap panghatag na lang kay na matabang suot nga pila nakasanina ang nahurot pila naka-opering ang nahulog ang ending da ingon kas Ginoo kailan mo ginsa day kadong pray pa yan mo Lord tung kay apil pasting bitaw simba man ko dibi nga ginawa din ko na langit, Lord. Yung naginawa din ng tanong ka. Sakot na lang yun. Hello? Muna magpabinantayon. Bantayi ang imong lana na dili ginasya mamala. Because anytime, any moment, yung ito siya sa katapusan, ikaw sa pagbantay, kaya wala ka nasayod sa saktong takna, ug oras na mubalik ang natuang, manlulot ka na magpultang og lana kay confident kay nang matulog. Di ba? Lami kayo ang imong kinabuhi, peaceful ka imong kinabuhi, sa pagmubalik ang Ginoo niya ng kabalo jud ko kaya jud ko uban nimo. Parang tantan ganiha, gipukaw na ko kay manimba na. Bibi wake up na kay church karon, ikalit na siya ana siya habulo. Kadanggong ko nga. Sa imong danggong. Attentive di kay inahan. Sinang gulo. Balik na si Jesus. Kaya palukan na nabuak daw ang langit pa ni tungtong si Jesus dahil ng lupa ta. Wala ko kakita. Agoy! Iyong kaklaruhan ng dambuha. Dumduma siya. Maraguan to na nahanap na tumahapit sa katapusan. Nainger daw na klaro. Naba si Jesus sa clouds. Kadua na sa gadang ko, rapture. Nga atong una pa na kung ginanaon nangayab ta. Wala ko kakita. Klaruha, sunod ni mo katuyo. Katong pormiro, katong balik klaruha. Nangayab ka. Ako siyang giingat sa una. Ganyan na po na kung giingat. Kaya ta. Wala ko kaklaro. Hanap. Ako'y! Klaruha, ginagdambuhan na kinahanglan nga. Makita, ginaman. Kaya ta dito. Sugat ang Jesus sa clouds. Siya lagi. Yung bakod na siya. Adlok mo yun ang naaoy. Abi yung joke na mabiling sa rapture. Mahala ka. O gina kung giyon sa Lord, yung pasayuay ka kung nabaka ko mga sala, wala pa na kong pisan, Ginoo. Kan dalahaw kaya gipin tao ni pag-blow gani sa last trumpet, Lord, makadungog yung tabi sa asa, bisulok ang kalibutan na Ginoo. Kaya, apin ni mo, Lord, ay ginigbilin anong rapture, kaya Ginoo, di ko ka-imagine ang great revelation na wala na presensya sa Diyos din sa kalibutan. Reklamo man galing mo yung kabayan ng utang o may kanausan na lang nagkabarang pa mag-usang klaseng suffering ang great tribulation. That is the kind of pain that is beyond comprehension. Klase nga, kasakit na wala pa mahiyagumi sa mga tao. Mauna nga mag-andam ta, sama ang limang kamaalahon, magbabinantayon kita sa tanang panahon. Ayaw si pamantay ng silingan, ikaw galingon ang imong bantay. Ating mali ang imong spirituhanon nga kinabuhi, kinahanglan busog kanunay ang imong kalag. Ano mo rin basa mo Bible ka ng Domingo, mamatay gid ka. Tinuod lang. Karami ito wari ka doon, hindi mo pulong sa Ginoo. Huwag adlaw Domingo, pare ba sa kumangmod, katong nag-testimony ganiha. Ana siya te. Buring na kuno kay sa balay kasi siyempre na nabalik man yung kagawason na daw siya. Buring jud kay silagan na muna siya man buringan siya sa balay. Ana siya paglingi ko nung nalingian daw niya yung Bible, diagop na. Anak ko na siya, sign na ba ni Lord, yung mabasa na dito. Niko, hoy, hindi ka mabasa Bible. Anak siya nga, alang-alang busy ko no din, ulit ko sa trabaho, nakita niyo mo, bantayan na ninyo. Kana ko nung buntag dito na sa mo duty din, gabiin na muli, kapoy na ko kainin abot sa balay. Di na
Jud kuno na sa kaukla ko Bible kahatlok di ay sa imong kinabuhi nga di ka di mo basa di Bible. So, mo na imong sa sign lang ko naghulat ka jud ka napungkol ka ali sir ka makadumdum sa imong Biblia. Hello? It's a must. It is vital. Ang pagbasa sa pulong sa Dios. Mo na imong paggali ikaw ra gyud makaistorya sa imong kaugalingon. Mo ra gani dungog nimo pulong sa Ginoo sa adlaw Domingo, Lunes pa sa Sabado dili dali nimo klabo na nimo Bible mamatay ka. Hello? Mamatay ang imong kahayag. Mamatay mamalang imong lana. Nadunggan ko ninyo? Importante kayo ang pulong sa Dios. Mao ni mo refill. Amen. Na magdili magbulag ng pulong sa Ginoo pag-ampo. Magkuyog ginang duha. Mo ning ana siya nako nga mao din ng mo nang nga di na ko siya confident mo ampo kay wala na daw siya dunggon sa Ginoo. Di ba mao ni masulod sa inyong hunahuna? Nano man nga dili wala jud kay pagtuo mutawag sa Ginoo, man dili ka confident mangayo sa Ginoo kay imong relasyon sa Dios dili man gid pud maayo. Kabalo man kasi imong kaugalingon. Di ka muli anan kon. Mao bini ang Bible kaya kay mao bini tingog sa Ginoo. Saan mo di pag-ampo nimo sa Ginoo, dili lagi ko dunggon sa Ginoo pastoral ka. Dili lagi mo ka ng Ginoo nako. Maray, uklan nimo. Ganahan ka. Hello? Amen. Mo nang pag sa tay primero, magbinantayon. Ang ikaduha is magtukaw sa kanunay. Okay, in verse 5, katong ibasa kanato kaganiya. When the bridegroom was delayed, when the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. Kaya sa ancient times, ang Jewish marriage custom, ang bridegroom, kani lalaki, mo travel pa na siya, padulong sa balay sa babae. And most of the time dito sa ila, may tabo ni siya gabiing dako. Mabito na nga nung naay mga bridegroom, bridesmaids nga magdalag mga oil. Kaning bridesmaids or virgin, 10 virgins, mo ni siya ang close friend sa bride. Sa parable of the 10 virgin, di ba wala kayo gitagalog emphasis ang bride. Ang 10 virgins ra ang gitagaan og emphasis. Kaya mauni sila ang close friend sa bride. So, from the house, sa laing na town, sa laing na lugar, kapuyo ang lalaki, mo travel na siya kauban ang iyang mga parente, ang mga higala, padulong sa balay sa iyang pangasaunon. Unya kay tungod kay layo, so uncertain ang oras, dili kabalo ang mga virgin kung unsa di orasa exactly moabot ang bridegroom sa balay sa babae. Mo bitang ginang when the bridegroom was delayed, dugay kay naabot, di ba? Nagdukat sila dayon nakatulog. Pero pag hapit na moabot ang bridegroom, naano na mo sakit. Pag mata mo kay naana ang pamanhunon, then mamakon na dayon ang mga bridesmaids. Then ilali ang damo na nilang mga lamparilla kay ang purpose magudana sa unang panahon may suon, maoring iwag sa dalan sa agian sa lalaki. Sa ilahan customary ha, nga gigamit ba nga example ni Jesus sa iyang parabol. So mo ni mulay sa agianan sa bridegroom. Nya karon pagsulod ana sa pamanhonon, di katong 5 ka buwang-buwang pag wala na ganito sila na namatay ang ilang sugang, dili gina sila invited sa kasal. Nakita niyo? Paliw ko na in verse 12. Ito sa ato ang verse kaganiya. Tumbasahon galing utro. Sa verse 12. Pamina mo, ay verse 11. Later, when the other five bridesmaids returned, they stood outside calling. Di ba? Nanglakaw ng 5 ka buwang-buwang kay namalit paglana. Calling, Lord, Lord, open the door for us. But he called back, believe me, I don't know you. Next. So, ay wala lagi to. I don't know you. And katong gilak ang door. Open the door. And naman ko sa translation. And the door was shut. Okay, so gisiraan. Dili na dayon na sila pasudlon sa wedding banquet. Pag dili prepare, kato mga birhen nga wala nakaandam sa ilang mga kaugalingon. Nga matod pa ni Jesus, same food sa mahitabo sa iyahang pagbalik dinhi sa kalibutan nga tungod sa kadugay paminaw mo ba church 2,000 anyos na kapin ang nakalabay
Di ba itong i-ascend si Jesus dito sa langit? Dito, di ba, saad siya sa iyang mga disciple, the same manner kung unsa ang inyo nakita nga pagkayab nako, the same manner po ang inyo makita sa ako ang pagbalik. So atong panahon na expectant na kayo ang mga apostoles, di ba? Gatrabaho sila doon, nagsangyo sila sa gospel, and they're always expecting na moabot na ang Ginoo sa ilahang panahon. Na wala magiging abot, di ba? Nangamatay na lang ang mga ancestors sa Bible, hilabay na pila ka mga generation, even until now sa ato ang panahon, wala pa yun himbalik ang Ginoo. Are you there? Di ba? In 2 Peter 3:3-4, imong mabasa diha nga ang mga tao karon sa atong panahon, di ba nagbugal-bugal na sila. Ingon dito sila nga aha man giingon sa inyong Ginoo nga mabalik. Di ba hangtod karon wala lang gihapon siya ibalik. Mao tungod sa kadugay, kasama sa giingon sa parabol kaganiha, na delay ang pagbalik sa bridegroom nga maoy na kaingon na nakatulog ang mga birhen. And it is a spiritual drowsiness. Ha? Spiritual drowsiness. Nahikatulog ang ilang espirituhanon na kinabuhi tungod sa kadugay na nilang hinulat sa pagbalik sa Ginoo. Ang uban gikapoy na, ang uban gilaay na, nawan-an nakadasi o kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang nahitabo itaw, daghan ka ang Kristohanon karon na malik sa kalibutan. Nabantayan ninyo, yun ikaw mga dasig manunta ni sa una na palahubog lagi balik karon nga naman gilaay naman na. Tanawa ko din mo kaugalingon. Dasig pa ka o gilaay ka na. Gikapoy ka na. Di ba? So namalik sila sa kalibutan. Namalik sila sa ilang daan nga mga binuhatan kani adto kay giabot sila og kakapoy og hinulat sa ilahang pamanunon. Mo ni warning sa atong Ginoo nga bisan pag ma-delay ang iyang pagbalik, kinahanglan magtukaw kita sa kanunay. Hello! Magtukaw kita, dili nato itugod. Hello, church! Dili nato itugod na mawala ang kahayag sa himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Nganong kanunay man magsiga na, di ba? Katong 5 ka maalamon. Nganong kanunay man gina magsiga. Di ba? All represent the presence of the Holy Spirit because you and I, kita ang kahayag sa kalibutan. Once mabalong ka, dili na sila kakita sa dalan. Nakita niyo? You are the one to light the way. Diri agi, inon mo silingan. Diri ang dalan, painon sa kinabuhi, wala katapusan na. Sundan ko bra, dali agi, diri. Unsa di mo pagkait sa imong silingan? Nga ikaw po mismo, wala naman kay kahayag. Nakita ninyo? Ang dahon kag inom, o inom po ka. Tunulan kag sigarilya, uyok-uyok po ka. Dili na kakahayag. Nahimo ka ng kangit-ngit. Maunay mga 5 ka buang-buang na mga Kristohanon nga gilaay o gikapoy na sa ilang pagulat sa Ginoo. Nagali mga bugal-bugalon, tuong ka na balik-balik sa Ginoo. Istorya na manas mga tiguang. Istorya ito. Nga kurot ba tinuod? Ginaimpas ka. Nakita niyo, church? You are the light. Di magpabilin ka na nga kalayo, ka na nga siga sa imong kinabuhi. Kung kita dili mawala o may distansya gikan sa Ginoo, pasila uba kanunay ang imong kalayo. Manang kumusta man ang imuhang kinabuhi karon? Ang imong pagka-inlove sa una, kanino ko pagpangalagad sa inyong pamilya sa mga? Kanino ko pagpangalagad sa inyong dapat unta sa nagkadugay, magkainit, anak mana, dili kay magkadugay, magkabugnaw na hinuong ka, wala magkaguol bitaw, nga naay mga Kristohanon nga nakita nimo sa una nga dasig man mo takay sa natakan. Magwali naman mo tanis Wilson at tugwa na wala naman hinuon, di ba? Magwali pa paghapon karon ya? Di ba? Magwali kay si Tatan kasugod naman mo tani. Nga naman nabugnaw ka, nga naman kinaay naman ka. O kanina ayunon, kanina kapuyon na mga Kristohanon, mao kini sila ang dili magbasa. Dili maging istorya sa Dios. Napa mo diha? Amen. Hindi dapat ayaw gyud katulog. Ayaw pagkatulog. Ayaw katulog. Pabilin sa inyong kadasig
si Billy Graham ato mga last moment na sa iyang kinabuhi. Katuniingon bitaw siya nga, moadto ko og langit, dili tungod sa daghang kalag nga akong nagihahan sa tiilan sa Ginoo. Moadto ko og langit, dili tungod kay nagwali ko sa nagkalain-lain yung mga nasod. Siya moadto ko og langit, kisama ra pud ko atong kawatan nga gilansang uban Jesus. Nga nihangyo sa Ginoo, Lord, remember me kung moadto na unya ka sa imong paraiso. Amen? Kinaanak kalisod na, bantugan na ganit ng tao sa Ginoo ha. Linginadto pagid kahambol ang iyang mga pag-ampo. Kita makaha no sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi. Ayaw katulog isuon. Ayaw pagluya-luya sa imong pangalagan. Naa kay pliti or walay pliti mo, simba ka. Hello, naa kay kwarta o naa kay kwarta mo adto gid kag fellowship. Namina mong tanan, bahala pagilutos ka sa imong silingan gisaway kana ayaw nagpaminawa naman para langit ang imong puntirya. Bahala gitaot ka, bahala di ka nilusan ka diha ng mga tao sa imong palibot. Bahala nakalisod ka diha. Bisag unsay may tabo padayon yun. Dili man ka makakita niya. Usahay mo rin abdo na magkakapoy normal man na. Pero padayon na keep on. Keep it on. Matod pa ni Sir Justice sa una. Press on toward the goal. Ayaw yun lingit sa imong sa imong mga kaagi. Kaya maunay himuon nga way sa yawa na iyaha kang mabitad pagbalik. Padayon. Ang ikatulog ang katapusan, magpabiling matinud-anon. Praise God. Katunguna sa tiguna, magmabinantayon sa tanang panahon, magtukaw sa kanunay, then magpabiling matinud-anon. Pabinawan nyo ha, ikan istorya basta usa ka magtiayon yang bana nagtrabaho sa laing nasod. Nawala siya sa 10 katuig. Imagine, dinangyari asawa ang nabilin sa balay. Pag-uli niya magtuon, nakita niya ang iyang balay na hilabihan kahanay o nindot kaayo ang ilahang pamuyo. Kaya ang mga kwarta dahil ipadala niya sa iyang asawa, gidapat yun sa angay dapatan. E pagsulod niya sa balay, nakita niya yung asawa na iyang gipangatiman o kaayo ang iyang mga kisudlayan niya ana. No, nagkuhan gid siya na bagatiman di siya kayo din. Wala kabalo yung asawa nga moabot niya isa gisurprise niya for 10 years. Paglingi sa asawa anak, naglingay silang duha, naghininakay silang nagpagkilipaya siya asawa. Pinamili ka ng 10 years, no? Pero sa sulod sa 10 katuig, wala nakasala ang lalaki, wala nakasala ang babae. What a joyous celebration. Karon isang tuig pa mawala ang bana asawa na. Nag-site, naglain na yung partner sa ubahan. Diba? Mga bit, mga linaras, tugkara, sana lang katong ng lakaw. Muna ka mo, itaw, dili ko mo agree, anang maglagyo mo magtiayon. Nang patambang na ko, pasura mo, abroad nung tako, kay grabe kay isod, ang kinabuhi, des Pilipinas, wagi matik-tik din napita, mga atong kakong sa Saudi. Landagi ko, pasturabi, kay mura galibo, mga di ko kaatuon, yung mura ko kaatuon. Ikaw, minyo ka, anak ko sa minyo ko, pastura, ayaw po ko, na ayaw lakaw. Pabilin siya na, wala man ikanon, pastura, kung nga, wala di ba rin kapangitaw kasi kay sikay na lang din mga ginagmay trabaho, di ko kabuhi ang iyang sweldo. Akong ginanabuhi, galing may wami mga sweldo-sweldo. Ano siya, mau ba? Akong ginag, nabuhi galing may wami mga sweldo-sweldo. Naunsa ka, akong ba na may trabaho, ako wala ko trabaho. Among trabaho, pagkatiman na sa kalag sa mga tao, ipiyal sa ginaw na mo. Dugay na akong ba na may trabaho, 2 years old pang akong anak. Wala man ipasag si Guapa, magkaiti sa nakanan. Ano yung pagkatawa yung agree mo, kabugal-bugal mo naman. Hallelujah. Dili anak siya nga, dili maayo magmulakaw, pastor, dili maayo maglagyo ang magtiayo. Kaysa atong panahon karong daghan ng mga igat. Igat nga babae, igat nga lalaki. Oy, mapili na ron, oy. Mga lahi na biya sa atong panahon karon. Kana inyong bana nga magpadapin, magtanaw silpon, lubot ng itanaw anak, may lang maayo ng itanaw anak. Tinuon sa prangka lang ang pagka-istorya. Tinuon. Naigo mo no.
Grabe gid mo kakatawa ba? Kaya naatoy kasan ay tatay nalabihan dili ako membro. Salamat na lang sa Ginoo na backslide unta ko kadyon. Na ako nalabihan nga lang tatay ay gitan-aw itong sa tong Korean nga ate nga nagtupis, hindi ayon taw niya siksik kay sinayawan ba. Nasuta ko una na usa kay makuha niya nang gitan-aw tan-aw ng mga anang hapit nagahubo. Di na siya dautan niya panghuna-huna. Mo nang dili na napunta ta ana. Naagi mensahe ang Ginoo dito. Di ba? Munang bantayanan kaayo ang relasyon karon sa lalaki o sa babae. Muna magpatinudaano lang gud ni. Munang samtang naghulat kita sa pagbalik sa atong Ginoo, ayaw pagpangabit. Hello? Ayaw hugawi ang imong kaugalingon. Pagpangabit dili lang na kanakig partner kag lain laki o lain babae. Ayaw pagpangabit, di ba sa James 4:4 na you adulterous na pamahigugma ta sa kalibutan, sa kustombre, sa lifestyle, sa kalibutan, i-consider ta na sa Ginoo nga adulterous, mahigugma na lang kag lain tao, lain butan, basi kung maon pa na nimo kaysa sa Dios, adulterous na ta tubangan sa Ginoo na. Para ko na ning kamusimba tungod sa imong trabaho. So you love your work more than your God. Nga wala ba gyapon ka na dato? Wow na lang. Ano mag-die hard mo sa iyong trabaho? Ako ninyo tambag kan tininuod dun, no? May tayo die hard mo sa Ginoo. Yes. Pag die hard ka sa Ginoo, na sayon ra kaayo ang panalangin mo abot sa mga taong die hard sa Ginoo. Mana dito sa, lami lagi ka pasurang kadaghang kang panalangin mo ni mga die hard sa Ginoo. Na kung die hard ka sa iyong trabaho, die hard ka sa imong amo, nakalirba ka sa gara sa mga amo, pinangga ra ka kay mapuslan ka. Pag di na ka mapuslan, di na ka na, ilan anong malingon? No. Mutikin ka na ka ng hospital, gani, di pagkatabangan. Ano ka na? Dapat die hard ka sa Dios kay ang Ginoo, maugid na grabe nga utapang, grabe maluoy ang Ginoo. Kung maingon ka rin na siya, ma-promote ka, huwag ka tunga-tungha, na milagro na rin na. Diba, pikisyonan kasi mong kaubag doon, ma-promote si Kevin, wala manikuha na ni, magbuot sila, mapagbuot sa Ginoo. Wala may makakuha na na, magkababagan ha. Way magbuot kung increasean ka, kung ang Ginoo ang magbuot. Way makapugong ang ikaw ibutang sa posisyon, kung ang Ginoo ay magilabak. Nanong diha na maghapon kayo, takot ka diha. Huwag malipay ang Diyos. Ginoo din na. Kaya kanagit ang pagpangalagad sa Ginoo, muhatod gina sa pasaya ng pasaya, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, o payaman ng payaman. Ana ang stages sa life sa mga anak sa Ginoo. Kung sa una, maglisod kag palit og lechon manok, karon yan-yanuho na lagi mo kinsa nakasulay anak. Sa una di ka kasud og Jollibee, karon sa pagbuntag o tuhapon makakauna ka. No, wow. Uni pabuti ng pabuti. Nasa una karon yung ginamos kang gihapon, Ginoo ko Lord bulag kang gihapon ta ani di makalos pa tamadato. Di ba pala nang uwan na di ho na lang tag kinaon. Bitaw na lami di ka na din. Nabi mga inana kinab nga lisod jud kaayo sa nga tanan. Mura pag sa usaon di mo panikaw kung lisod jud kay mura pag insa nag-determine na kag itlas kuno kaayo ang kwarta dili maitlas na ang tagiyaw ani mo lipaya. Nakaswindo lagi kag dako kay natingala ka na impas dayon no sa mga to Lord. Ano nawa man ibig i-enjoy nimo. I-enjoy nimo imong 20 mil ang bulan, i-enjoy nimo nang imong nadawat kasi natingala ka na water vapor ba. Enjoy na gun in a second. Poof! Ano naman to Lord? Na to Lord! Wala na. Pero when the Lord is pleased, grabe. You have plenty nga makashare pa ka sa uwan. Tinuod na, ma-enjoy mo every centavo, every drop sa kwarta, matingala ka kay tugutan di sa Ginoo nga ma-enjoy mo ang imong gihaguan. Inana ang bunga sa pagka matinulano. Mao na nga ang pangutana, andam ka na ba? Gamay ra ay amin. Andam na ba mo kung panalitan mo balik ang Ginoo niyang gabi? Amen. Nag-post ra ba si Ate Arlene ganyan buntag linom. Nawala pa ko kabatig linog, kapila na dyan naglinog ang kapitan. Ang gabi daw, wala salamat yung sa Ginoo wa naglinog. Ay wa naglinog ka na wa ko kabati sa linog. Naglinog di ay
Uy, ayun hulatan ang kalamidad, moabot pa sa tungtog karon, agisir pagka makarealize, uy, pag matinud-anon, kay bahala baliki pa ng yuta sa inyong lugar, bahala pag mahulog ka ng bungaw kabalog, ikaw secure ang imo ang kinabuhi. Ano naman di ay? Ano naman, na ako Ginoo, ano hatlok mo ko? Diba? Confident pag ikaw ka naagi kay Ginoo. Muna na, magpatinud-anon. Okay? So, ibalik tong tulunin, dara, magmabinantayon sa tanang panahon, magtukaw sa kanunay, o magpabiling matinud-anon. Mauni ang preparation nga gibuhat adtong 5 ka maalamon nga birhen. Wala nila tuguti nga ang mga kadautan sa kalibutan nga ato nakita karon maoy makapalong sa imong kadasig o sa imong kain. Ayaw tuguti nga imong problema o ang imong panginahanglan mo ni mo palong sa imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba ikaw nangalagad ang unta kong Ginoo na nausa naman hinuni akong kinabuhi. Nakasulay na mo anak. Daghan naman hinun kay mga hilagtanon. Nag-faithful na unta ko, nag-apil-apil na unta ko ng D-group. Tugka naman hinun ko huwag. Pagkalimpalihin naman hinuon, marawa man siguro nila malimpay ng kuan ani. Di ba? Mga mga kuan, mga bombuang. Ano ba? Dapat, ang kani mga malamon, damor gali katistingan, damor po ka nga, saan? Mudinaab kagsamot ba? Kaya ma-prayerful man yung mga maalamon, kani ito mga tinudanon. Pag sulayan na sila, mahimo na hinuon sila may nampuon o duno. Pero kani mga bombuangon, mauna sila nga, mawala. Malaylo dayon. Napamaw diha? Diba? Hindi ka pabayloon na ti Arlene, nahiubos na dayon ka. Ang grabe si Arlene, hindi manasay katabang, kalipian mo. Namatay anak, abroad ako sweldo, di na makatunol. Ako'y kasing-kasing, siya magsimba. Diba? Nai-ego. Hello, di ba yung anak mo nga, pag naamoy pangayuag, tabang na tao, nga malain mo, di mo tabangan. Nirisig ka nga na ngay kagtabang mo. Tabi po kasi Ginoo pag ayong tabang. Diba? Ayaw sige expect og tao nga tabangan ka oy. Kabalo mo sa sikreto aron dali ang tabang, tawag diretso sa Ginoo. Kay ang tao instrumento ra na. Ina Lord ang ginahanglan niya og 5,000 karon. Salamat taan nga imo nang ihatag karon adlaw anang rasa. Diba? Kung naay naiuban para sa kuha, naiuban nga mukalit kag chat mong hatag, usahay po naay tao i-impress sa imong heart nga imong bulaman. Diba? Nakasulay mo ba yung anak? Tataka na lang pagkapanghulam, idasmaga na ni mo tanang din. O pati ka pahulam ka din, nahinubos na kasi mo mga kauban sa pagtungo. O pinahimungdan, usahay nga ang tao, mawala bitaw. Eh, feeling nila, wala daw sila tabangin. Ang tinuod, siya ang atuang mananabang. Ang Ginoo, mao'y atong dalangkan. Siya'y moayo sa atong balatian, siya ang at mo provide sa atong mga panginahanglan. Siya ang mo protektan nato sa tanang panahon dinhi sa kalibutan. Amen? Ina ang ilang katapan. Pagpangandam isuon. Manindog ta alang sa